Nagulat po ang buong mundo ng crypto matapos pong i-announce ng Picoin ang kanyang opisyal na Global Circulating Value or GCV na nasa $314,159 sa token 2049 Singapore. Ito ang unang beses ng isang project na nagsimula bilang mobile mining app ay naglabas ng napakataas na valuation na may malalim na simbolismo sa mathematics, ang pi or ang pi constant. Dahil dito, muli pong nabuhay ang usapan kung gagawa nga ba si Pi Network ng kasaysayan sa blockchain. Yan, pakibasa na lamang ang disclaimer dito sa ibaba. At ang ating unang tanong ay ano po ba ang opisyal na balita tungkol sa $314,159 na value ni Picoin? Yan, ang sabi po rito ay Picoin's Global Circulating Value or GCV officially confirmed at $314,159 during Token 2049 Singapore 2025. Ayan, kinumpirma po mismo sa Token 2049 Singapore ang opisyal na global circulating value ni Picoin na nasa $314,159. Ang numerong ito ay hindi po basta-basta dahil simbolo ito ng koneksyon ng pi sa constant na 3.14159. Isa po itong matagal nang ginagamit na agham. Ginagamit po ito sa agham at saka matematika. Ipinapakita po nito ang layunin ng project na magtatag ng matatag na sistema ng halaga sa loob ng blockchain ecosystem. Kaya ang market impact po nito ay ang ganitong mataas na GCV ay maaaring magpataas ng expectation ng mga traders at investors kung saan ay posible pong magdulot ng speculative buying na pansamantalang magtutulak sa presyo ni Pi sa mas mataas na antas. Ngayon ay ano naman po ang tinalakay ni Madam Cheng Jiao Fan sa Token 2049. Yan, sabi rito ay Cheng Jiao Fan unveiled Pi's focus on utility-driven blockchain innovation and AI integration. Yan, isa po sa mga founder ng Pi Network na si Cheng Jiao Fan ay nagbigay ng keynote speech tungkol po sa direksyon ng project. Binanggit niya na tapos na si Pi sa yugto ng hype at marketing. At ngayon ay nakatutok na ito sa utility-driven blockchain innovation. Layunin po ni Madam Fan na pagsamahin ang blockchain at saka AI upang makabuo ng tunay na halaga sa ekonomiya at hindi lang po basta speculation. Ang market impact po nito ay ang pagtutok sa utility ay nagpapakita po na seryoso si Pi Network sa long-term vision na maaari pong magbigay ng kumpiyansa sa mga institutional investors. Yan, may ibinahagi pong post or tweet dito si Masing Raput. Ayan. At mayroon po siyang pinakita rito na larawan ng naganap na Token 2049 na event sa Dubai. Ayan. Speak on stage. Ayan. Dr. Lu Xiao. Picoin stablecoin price confirmed. GCV $314,159. Ayan. Sunod nating katanungan ay gaano po ba kalawak ang community ni Pi Network ngayon? Ang sabi po rito tungkol dyan ay 15 million users verified via KYC out of over 60 million active participants on the Pi Network. Yan, sa ngayon ay umaabot na raw sa mahigit 15 million ang users na verified sa KYC system ni Pi Network mula po sa kabuuang 60 million na active participants. Ibig sabihin, malaking bahagi ng community ay handa na para sa open mainnet. Ang ganitong laki po ng user base ay nagbibigay kay Pi ng malaking advantage kumpara sa ibang blockchain projects na nahihirapan pa ring makakuha ng stable na community. Sa market impact, ang malawak po na user base ay maaaring maging tulay sa mabilis na adoption kapag naglabas si Pi ng mga bagong AI-based dApps or DeFi utilities. Ngayon ay bakit nga ba
symbolic ang $314,159 na halaga. Sabi po rito tungkol dyan ay the $314,159 GCV symbolizes Pi's connection to the Pi constant and its long-term stability goal. Ayan, ang $314,159 ay hindi lamang daw po presyo. Isa po itong simbolo ng layunin ni Pi Network. Dahil konektado po ito sa Pi constant, ito ay kumakatawan sa walang katapusang cycle ng stability at saka precision. Para kay Madam Ching Jiao Fan, ito ang paalala ng halaga po ng Picoin ay hindi lang base sa hype, kundi sa konsepto ng balance at saka consistency na dala ng science. Sa market impact, ang ganito pong simbolismo ay pwede pong magbigay ng inspirasyon sa mga investors na naniniwala sa pangmatagalang project. Ngunit maaari ring magdulot ng kontrobersiya kung hindi po agad magpakita ng aktual na market performance itong si Picoin. Ngayon ay paano nga ba binago ng Pi Network ang pananaw sa blockchain? Ang sabi po rito tungkol dyan ay in her keynote address which she called Crypto Future, Liquidity to Utility, Web3 Pathways to Innovation, Ching Jiao Fan discussed how the project is shifting its emphasis to no longer focusing on hype but utility in the real world. Ayan, sa kanyang keynote speech na pinamagatang Crypto Future, Liquidity to Utility ay binigyang diin po ni Madam Fan na panahon na para baguhin ang pananaw sa blockchain. Ayon po sa kanya, masyadong nakatutok ang decentralized finance sa value extraction at hindi po sa value creation. Kaya gusto po niyang ipakita na ang tunay na halaga ng blockchain ay nasa paggamit nito sa totoong mundo, tulad po ng AI, identity systems at saka productivity tools. Sa market impact, ang ganito pong mindset ay nakikita bilang magandang hakbang tungo sa sustainable crypto innovation na maaari pong magdala ng mas matatag na presyo sa long term. Ano naman po ang plano ng Pi Network para sa mainnet transition? Sabi rito ay Fan noted the 6-year period of Pi Network development to an open mainnet release in February of 2025. Ibinahagi po ni Madam Fan na mahigit 6 na taon nang binubuo si Pi Network bago tuluyang maging open mainnet nitong nakalipas po na February 2025. Sa panahong ito, unti-unti nilang pinino ang kanilang KYC system, identity verification, at ang kanilang ecosystem development. Para kay Madam Fan, ang matagal na paghahanda ay paraan para siguraduhing matibay ang pundasyon ni Pi bago pumasok sa mas malaking market. Ang market impact po nito ay ang maayos na transition ay nagbibigay ng kumpiyansa sa mga investors at maaari pong magtulak sa institutional partnerships kapag napatunayan ang stability ng network. Paano naman po gustong baguhin ni Madam Fan ang direksyon ng DeFi? Yan, sabi rito ay she also touched on the problems of decentralized finance, which she states is mainly value extraction and not value creation. Pi Network is an attempt to undo this, she said, focusing on the practical aspect of it. Ayan. Tinuligsa po ni Madam Fan ang kasalukuyang DeFi system na DeFi ecosystem na puro liquidity farming at walang tunay na value creation. Para sa kanya, si Pi Network ay gustong baguhin yan sa pamamagitan po ng pagbuo ng practical ecosystem kung saan ang tunay na gamit ng token ay magbibigay po ng halaga. Pinapayuhan pa niya ang mga developers na magtayo ng utility-based apps sa halip na liquidity-based projects. Ang market impact po dito ay kung maging matagumpay ito, posibleng maging modelo si Pi Network para sa mga susunod na blockchain projects na magtutuon sa real-world use cases. Ngayon ay ano naman ang ibig sabihin ng AI-powered applications ni Pi? Ayan.
Ang sabi po rito tungkol dyan ay twofold approach of Pi combining current production on-chain through KYC and identity systems with the new production generated by the use of AI-powered applications characterizes the strategy of the sustainable crypto innovation. Paliwanag po natin yan. Ayon po kay Madam Fan, ang strategy ni Pi ay may dalawang aspeto. Una ay ang current production na nakatuon po sa identity verification at KYC systems. Pangalawa ay ang bagong production na gumagamit po ng AI-powered applications upang makalikha ng tunay na digital value. Sa ganitong paraan, gusto po ni Pi na pagsamahin ang blockchain transparency at AI efficiency para sa mas pantay na distribution ng yaman. Sa market impact, kung maipatupad po ng tama, posibleng maging pioneer si Pi sa AI blockchain integration na siyang magpapataas ng demand sa kanyang native coin. Ano naman ang simbolikong kahulugan ng Pi bilang 3.14159? Sabi rito, the established GCV of $314,159 was instantly headline news. Market analysts see it as a sign that Pi is attempting to combine blockchain innovation with a financial legitimacy, unlike meme coins and speculative tokens. Ayan, ano nga bang ibig sabihin yan? Ang $314,159 ay naging usap-usapan daw, hindi lang dahil sa laki nito, kundi dahil sa kahulugang dala nito. Ayon sa mga analyst, si Pi ay sinusubukang ipakita na seryosong project ito na may kombinasyon ng blockchain innovation at financial legitimacy. Hindi po siya tulad ng mga meme coins na puro hype lamang. Ang pagkakapareho ng kanyang presyo sa Pi Constant ay simbolo ng kanyang disiplina at layunin sa long-term stability. Sa market impact, maaari pong magdala ito ng mas maraming institutional attention dahil mukhang gusto ni Pi Network na makilala bilang isang tunay na digital currency at hindi lang speculative token. Paano naman po nakikita ni Madam Fan ang AI era para sa blockchain? Sabi po rito ay Fan described that Pi intends to use artificial intelligence and blockchain in tandem. These initiatives, coupled with the huge community base of Pi, would make it a Web3 innovation leader. Yan, ayon po kay Madam Fan, papasok na tayo sa post-AI era kung saan ang automation ay magbabago ng ekonomiya. Dito po papasok ang papel ng blockchain bilang transparent infrastructure para sa pantay na distribution ng yaman. Sa tulong ng malawak na community ni Pi at ng mga AI integrations, layunin po ng project na maging Web3 innovation leader ng bagong henerasyon. Sa market impact, ang kombinasyon po ng AI at blockchain ay magbubukas ng bagong market narrative na pwede pong magtulak sa presyo ni Pi pataas kapag nakita ng mga investors ang aktual na paggamit nito. At bilang panghuli ay ang aking opinion naman tungkol dito ay ang $314,159 na GCV ni Picoin ay hindi lang tungkol sa numero, kundi sa mensahe nitong gustong iparating. Habang maraming project ang nakatuon po sa hype lamang, ipinapakita po ni Pi na ang tunay na lakas ay nasa utility at paggamit ng blockchain sa real-world solutions. Para po sa atin bilang mga traders at investors, ito po ay magandang senyales ng maturity sa crypto market. Gayunpaman, dapat pa rin po tayong maging maingat. Ang ganitong hype-driven announcements ay pwede pong magdulot ng biglang volatility. Ngunit kung totoo po ang direksyon ni Pi Network sa AI at saka utility, malaki ang tsansang makita natin ang isa sa pinaka-importanting project sa kasaysayan ng Web3. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panonood.